Paano kung may paraan para palaguin ang pera mo kahit maliit pa lang ang puhunan mo? At hindi mo kailangang maging eksperto agad sa negosyo. Maraming Pilipino ang nagsusumikap araw-araw, ngunit pakiramdam ay hindi pa rin sapat ang kinikita para makaalis sa paulit-ulit na siklo ng kakulangan. May mga lihim na galaw ang pera na kadalasang hindi na ipapaliwanag ng maayos sa paaralan o kahit sa karaniwang usapan. Kapag naunawaan ang mga prinsipyong ito, ay unti-unti nagbabago ang direksyon ng buhay pinansyal at nagkakaroon ng mas malinaw na layunin. Oras na para buksan ang isip sa mas matalinong diskarte sa pera at simulan ang paglikha ng mas matatag na kinabukasan. Hindi sapat ang sipag kung walang malinaw na sistema sa paghawak ng kita at pagdedesisyon kung saan ito ilalagay. Maraming negosyo ang nagsisimula ng may mataas na pag-asa ngunit kakaunti ang tunay na tumatagal dahil kulang sa tamang kaalaman. Pagkakaiba ng umaangat at nananatili sa parehong estado ay makikita sa paraan ng pagdedesisyon at pag-manage ng pera araw-araw. Kaalaman ang tunay na puhunan na hindi kayang nakawin ng kahit sino at patuloy na nagbibigay ng oportunidad kahit sa panahon ng krisis. Kapag natutunan ang tamang galaw, mas nagiging malinaw ang landas patungo sa pagyaman at mas nagiging kontrolado ang bawat hakbang. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Suporta mula sa bawat manunood ang nagbibigay lakas para ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon sa mas maraming Pilipino. Mas marami pang estratehiya ang matututunan kapag sama-sama ang paglago at bukas ang isipan sa bagong ideya. Bawat simpleng aksyon tulad ng pag-subscribe ay nagiging bahagi ng mas malaking misyon na makatulong sa kapwa. Simula pa lamang ito ng mas malalim na pag-unawa sa mundo ng pera at sa mga oportunidad na naghihintay. Hindi kailangang maging mayaman agad para makapagsimula sa pagpapalago ng pera dahil ang mahalaga ay ang tamang simula at direksyon. Disiplina at tamang impormasyon ang susi para makamit ang pangarap na kalayaan sa pinansyal at maiwasan ang paulit-ulit na pagkakamali. Bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto kapag tuloy-tuloy at sinasamahan ng tamang pag-iisip at aksyon. Pagbabago ng mindset ang unang hakbang bago ang anumang kita dahil dito nagsisimula ang lahat ng desisyon. Kapag nabago ang pananaw, mas nagiging bukas ang oportunidad at mas nagiging handa sa pagharap sa hamon. Handa na ang susunod na hakbang para tuklasin ang mga paraang tunay na epektibo sa pagpapalago ng pera sa makabagong panahon. Paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa pagbuo ng mas maayos at mas panatag na kinabukasan para sa sarili at pamilya. Mas magiging malinaw ang direksyon habang lumalalim ang kaalaman at lumalawak ang pag-unawa sa galaw ng pera. Unang paraan, mag-ipon na may malinaw na layunin. Simula ng pag-asenso ay nakaugat sa disiplina ng tamang pag-iipon ng pera at sa pag-unawa kung bakit ito mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Hindi sapat ang basta pagtatabi lamang ng natitirang halaga matapos ang gastusin dahil madalas ay walang natitira kapag walang plano. Mas nagiging epektibo ang pag-iipon kapag may malinaw na dahilan at direksyon. Ang bawat pisong inilalagay sa sariling pondo. Layunin ang nagsisilbing gabay upang manatiling consistent kahit may tukso na gumastos sa mga bagay na panandalian lamang ang saya. Kapag malinaw ang dahilan, mas nagiging matibay ang commitment sa bawat hakbang at mas nagiging seryoso ang paghawak ng pera. Paglalaan ng tiyak na porsyento mula sa kita ay isang matalinong paraan upang masiguro ang tuloy-tuloy na pag-iipon kahit may iba pang obligasyon. Hindi kailangang malaki agad ang halaga dahil ang mahalaga ay ang consistency sa paglalagay kahit maliit na porsyento lamang sa simula. Kahit maliit na halaga ay lumalaki kapag pinagsama-sama sa mahabang panahon at sinamahan ng tamang disiplina. Unti-unting nabubuo ang pondo na maaaring magsilbing panimula sa mas malaking oportunidad na darating sa tamang panahon. Ganitong sistema ay nagbibigay ng kontrol sa daloy ng pera sa pang-araw-araw na buhay at nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili. Pag-iwas sa impulsive na pagbili ay mahalagang bahagi ng proseso ng pag-iipon. Lalo na sa panahon ngayon
na maraming tukso sa paligid. Paglalaan ng oras bago magdesisyon sa paggastos ay nakakatulong upang maiwasan ang pagsisisi at mas mapag-isipan ang bawat hakbang. Mas nagiging maingat ang bawat galaw kapag iniisip ang mas malaking layunin sa hinaharap at ang epekto ng bawat desisyon. Disiplina sa sarili ang nagiging sandata laban sa hindi planadong paglabas ng pera at tumutulong sa pagbuo ng magandang ugali sa pananalapi. Paglalagay ng ipon sa hiwalay na account ay nakakatulong upang hindi ito magalaw basta-basta at mapanatili ang integridad ng pondo. Mas nagiging malinaw ang hangganan ng gastusin at ipon kapag magkahiwalay ang lalagyan at may malinaw na sistema. Ganitong paraan ay nagbibigay ng mas mataas na proteksyon laban sa tukso na gamitin ang naitatabi para sa hindi mahalagang bagay. Habang lumalaki ang ipon, ay mas nararamdaman ang seguridad at kapayapaan ng isip na mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pagkakaroon ng malinaw na sistema ay nagiging pundasyon ng mas matibay na pinansyal na estado at mas maayos na kinabukasan. Pagtingin sa pag-iipon bilang unang hakbang sa pagpapalago ng pera ay nagbubukas ng maraming oportunidad na maaaring hindi agad napapansin. Hindi nagtatapos sa simpleng pagtatabi ang proseso dahil nagsisilbi ring itong puhunan sa hinaharap para sa mas malalaking hakbang. Kapag may sapat na ipon, mas nagiging handa sa pagpasok sa negosyo o investment na may potensyal na magbigay ng kita. Ikalawang paraan, palaguin ang pera sa pamamagitan ng tamang investment. Paglalagay ng pera sa tamang investment ay isang hakbang na kayang magpalago ng kita ng higit sa simpleng pag-iipon lamang. Maraming Pilipino ang natatakot magsimula dahil sa kakulangan ng kaalaman at takot na mawalan ng pera. Kaalaman at tamang pag-aaral ang nagsisilbing proteksyon laban sa maling desisyon sa paglalagak ng puhunan. Mas nagiging malinaw ang direksyon kapag nauunawaan ang galaw ng bawat uri ng investment na pinapasok. Simula ay maaaring maliit ngunit may kakayahang lumaki kapag sinamahan ng tamang diskarte at tiyaga. Pagpili ng investment na angkop sa kakayahan at risk tolerance ay mahalagang hakbang sa pag-unlad. Hindi lahat ng oportunidad ay para sa lahat kaya mahalaga ang pagkilala sa sariling limitasyon at layunin. May mga pagpipilian tulad ng stocks, mutual funds at maliit na negosyo na maaring pagpilian ayon sa sitwasyon. Mas nagiging maingat ang bawat galaw kapag may sapat na pag-unawa sa posibleng kita at panganib. Pagpapasya ng may batayan ay nagdadala ng mas mataas na tsansa ng tagumpay sa hinaharap. Pagiging consistent sa paglalagay ng puhunan ay mas mahalaga kaysa sa laki ng unang inilabas na pera. Regular na pagdagdag sa investment ay nagbibigay ng pagkakataon na mapakinabangan ang paglago sa paglipas ng panahon. Unti-unting nadaragdagan ang halaga dahil sa compounding na epekto na pabor sa matiyagang nag-i-invest. Mas nagiging matatag ang pundasyon ng yaman kapag hindi pinapabayaan ang pagdagdag ng pondo. Pagkakaroon ng disiplina sa pag-i-invest ay nagiging susi sa pangmatagalang tagumpay. Pag-iwas sa emosyonal na desisyon ay kritikal sa mundo ng investment kung saan pabago-bago ang galaw ng merkado. Takot at kasabikan ay maaaring magdulot ng maling hakbang kung hindi makokontrol ng maayos. Mas mainam ang pagkakaroon ng malinaw na plano kaysa sa padalos-dalos na paggalaw sa bawat pagbabago. Pag-aaral ng tamang timing at pag-unawa sa trend ay nakakatulong upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Kalmadong pag-iisip ang nagiging sandata sa harap ng hindi inaasahang sitwasyon. Pagtingin sa investment bilang pangmatagalang proseso ay nagbibigay ng mas magandang resulta kaysa sa mabilisang kita. Hindi agad makikita ang bunga, ngunit nagiging kapansin-pansin habang lumilipas ang panahon. Pasensya at tamang paghawak ng desisyon ang nagpapalago sa puhunan ng tuloy-tuloy. Mas nagiging rewarding ang bawat hakbang kapag may malinaw na pananaw sa hinaharap. Paglago ng pera ay nagiging natural na resulta ng tamang kaalaman at matiyagang pagsunod sa plano. Ikatlong paraan, magtayo ng karagdagang pinagkukunan ng kita. Pagkakaroon ng iisang source ng kita ay maaring maging delikado lalo na sa panahon ng hindi inaasahang pagbabago sa ekonomiya. Maraming Pilipino ang umaasa lamang sa sweldo, kaya nahihirapan kapag may biglaang gastusin o pagkawala ng trabaho. Pagdaragdag ng ibang pinagkukunan ng kita ay nagbibigay ng mas matibay na seguridad sa pananalapi.
Mas nagiging kampante ang pakiramdam kapag may pumapasok na pera mula sa iba pang paraan. Pagkakaroon ng extra income ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pagunlad. Pagsimula ng maliit na negosyo ay isang epektibong paraan upang makalikha ng karagdagang kita kahit nasa bahay lamang. Maraming pwedeng subukan tulad ng online selling, freelancing o simpleng serbisyo na kayang gawin sa sariling oras. Hindi kailangang malaki agad ang puhunan dahil pwedeng magsimula sa kung anong meron sa kasalukuyan. Unti-unting lumalaki ang kita habang nadadagdagan ang karanasan at kaalaman sa piniling larangan. Pagiging resourceful ay mahalagang katangian upang mapalago ang anumang sinimulan. Paggamit ng talento at kakayahan ay isang malaking advantage sa paglikha ng dagdag na pagkakakitaan. Maraming tao ang may skills na hindi pa nagagamit para kumita ng pera. Pagpapalawak ng kakayahan ay nagbibigay ng mas maraming paraan upang kumita sa iba-ibang platform. Mas nagiging competitive ang isang tao kapag patuloy ang pag-develop ng sarili. Pag-invest sa sariling kakayahan ay nagiging susi sa mas mataas na kita. Pag-manage ng oras ay mahalaga upang mapagsabay ang pangunahing trabaho at sideline nang hindi napapabayaan ng alinman. Maayos na schedule ang tumutulong upang maiwasan ang pagkapagod at pagkawala ng focus. Mas nagiging productive ang bawat araw kapag may malinaw na plano sa mga gawain. Balanseng paghawak ng oras ay nagbibigay ng mas mahabang panahon para sa paglago. Disiplina sa paggamit ng oras ang nagiging pundasyon ng tagumpay sa maraming pinagkakakitaan. Pagtingin sa extra income bilang hakbang patungo sa financial freedom ay nagbibigay ng inspirasyon upang magpatuloy. Hindi lamang ito dagdag pera, kundi oportunidad upang mapabilis ang pag-abot sa mga pangarap. Mas maraming pinagkukunan ng kita ay nangangahulugan ng mas maraming posibilidad sa hinaharap. Pagiging bukas sa bagong ideya ay nagdadala ng mas maraming paraan upang kumita. Paglago ng kita ay nagiging resulta ng sipag, talino at tamang diskarte sa bawat pagkakataon. Ika-4 na paraan, kontrolin ang gastos at planuhin ang bawat galaw ng pera. Maayos na paghawak ng gastusin ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng matibay na pananalapi sa araw-araw na pamumuhay. Maraming Pilipino ang nahihirapan makaipon, hindi dahil maliit ang kita, kundi dahil hindi napapansin ang tuloy-tuloy na paglabas ng pera. Pagkilala sa mga pangunahing pangangailangan kumpara sa luho ay nagbibigay linaw sa tamang paggamit ng kinikita. Mas nagiging maingat ang bawat desisyon kapag alam kung saan napupunta ang bawat halaga. Pagiging mulat sa sariling spending habits ay unang hakbang tungo sa pagbabago. Pagbuo ng simpleng budget plan ay malaking tulong upang magkaroon ng direksyon ng daloy ng pera buwan-buwan. Paglalaan ng eksaktong halaga para sa pagkain, bills, ipon at iba pang gastusin ay nagbibigay ng kontrol sa sitwasyon. Mas nagiging organisado ang pananalapi kapag may sinusunod na sistema na akma sa sariling lifestyle. Pagsusulat ng mga gastusin ay nakakatulong upang makita kung saan maaaring magbawas. Pagkakaroon ng malinaw na plano ay nagpapababa ng stress na dulot ng kakulangan sa pera. Pag-iwas sa hindi kinakailangang utang ay mahalagang bahagi ng pagkontrol sa gastusin, lalo na kung walang sapat na plano sa pagbabayad. Maraming tao ang nalulubog sa utang dahil sa padalos-dalos na desisyon sa paggastos. Mas mainam ang pag-iipon muna bago bumili kaysa umasa sa utang na may kasamang interes. Pagiging maingat sa pag-swipe ng credit o paghiram ng pera ay nakakatulong upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Responsableng paghawak ng utang ay nagbibigay ng mas maayos na kalagayan sa pananalapi. Paghanap ng paraan upang makatipid sa pang-araw-araw na gastusin ay nagbibigay ng dagdag na pera para sa mas mahalagang bagay. Simpleng pagbabago tulad ng pagbaon ng pagkain o paghahanap ng mas murang alternatibo ay may malaking epekto sa kabuuan. Mas nagiging malaki ang natitipid kapag pinagsama-sama ang maliliit na adjustments sa araw-araw. Pagiging praktikal ay hindi nangangahulugang pinagkakaitan ng sarili, kundi pagiging matalino sa desisyon. Pagtitipid ay nagiging kasanayan na nagdudulot ng pangmatagalang benepisyo. Pagtingin sa paggastos bilang bahagi ng mas malaking plano ay nagbibigay ng mas malinaw na direksyon sa hinaharap. Hindi bawat labas ng pera ay masama kung ito ay naayon sa layunin at may sapat na dahilan. Mas nagiging kontrolado ang buhay
kapag ang pera ay pinamamahalaan ng maayos at hindi basta-basta nauubos. Pagkakaroon ng disiplina sa gastusin ay nagiging susi sa mas mabilis na pag-abot ng mga pangarap. Matatag na pundasyon sa paghawak ng pera ay nagdadala ng mas panatag at masaganang pamumuhay. Ikalimang paraan, palawakin ang kaalaman sa pananalapi at patuloy na mag-aral. Malalim na pag-unawa sa pera ay nagbibigay ng malaking advantage sa sino mang nais umasenso sa buhay. Maraming Pilipino ang nagsisimula nang walang sapat na kaalaman kaya madalas ay nauulit ang parehong pagkakamali. Paglalaan ng oras upang matuto tungkol sa financial literacy ay nagiging puhunan na hindi nawawala. Mas nagiging malinaw ang mga desisyon kapag may sapat na impormasyon na pinagbasehan. Kaalaman ang nagiging gabay upang maiwasan ang mga panganib at mapalago ang kinikita. Pagbabasa ng mga libro at panunood ng mga mapagkakatiwalaang content tungkol sa pera ay nakakatulong sa paglawak ng isip. Maraming libreng resources online na maaaring gamitin upang matuto kahit nasa bahay lamang. Pagiging bukas sa bagong ideya ay nagdadala ng mas maraming oportunidad na maaaring hindi agad napapansin. Mas nagiging handa ang isang tao sa mga hamon kapag patuloy ang pagdagdag ng kaalaman. Pag-aaral ay hindi natatapos, kundi patuloy na proseso sa buong buhay. Pakikinig sa mga taong may karanasan sa negosyo at investment ay nagbibigay ng praktikal na insight na mahirap makuha sa libro lamang. Maraming aral ang maaring matutunan mula sa kanilang mga tagumpay at pagkakamali. Pagkuha ng inspirasyon mula sa mga kwento ng iba ay nakakatulong upang manatiling motivated sa sariling paglalakbay. Mas nagiging malinaw ang mga hakbang kapag may gabay mula sa tunay na karanasan. Pakikipag-ugnayan sa tamang komunidad ay nagpapalakas ng loob at kumpiyansa. Pagsasanay sa sarili na mag-analyze ng sitwasyon bago gumawa ng desisyon ay mahalagang bahagi ng financial growth. Hindi lahat ng oportunidad ay dapat pasukin kaya mahalaga ang tamang pagsusuri. Mas nagiging maingat ang bawat hakbang kapag iniintindi ang buong larawan bago kumilos. Pag-develop ng critical thinking ay nagbibigay ng kakayahan na makita ang risk at potential ng bawat galaw. Kasanayan sa pag-iisip ay nagiging sandata sa mas matalinong pagdedesisyon. Pagtingin sa pag-aaral bilang lifelong investment ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon sa hinaharap. Hindi agad makikita ang resulta, ngunit unti-unti itong nagbubunga sa tamang panahon. Mas nagiging handa sa pagbabago ang isang tao kapag patuloy ang pagkatuto. Paglago ng isip ay nagdadala ng paglago sa kita at oportunidad. Patuloy na pag-aaral ang nagiging susi sa pangmatagalang tagumpay sa mundo ng pera. Ika-6 na paraan, magkaroon ng emergency fund para sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi maiiwasan ang mga biglaang sitwasyon tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho o agarang gastusin sa pamilya na maaaring dumating kahit kailan. Maraming Pilipino ang napipilitang mangutang dahil walang nakahandang pondo para sa ganitong pagkakataon at nauuwi sa mas malaking problema. Pagkakaroon ng emergency fund ay nagsisilbing safety net na sumasalo sa mga hindi planadong pangyayari sa buhay. Mas nagiging panatag ang loob kapag alam na may nakalaan na pondo para sa mga ganitong sitwasyon kahit gaano pa ito kabigat. Seguridad sa pananalapi ay nagsisimula sa paghahanda bago pa man dumating ang problema at hindi sa paghabol kapag huli na. Paglalaan ng bahagi ng kita para sa emergency fund ay mahalagang hakbang na hindi dapat ipagwalang bahala sa pang-araw-araw na budgeting. Hindi kailangang mabuo agad ang malaking halaga dahil maaring simulan sa maliit na hulog kada buwan na kayang panindigan. Unti-unting naiipon ang pondo habang patuloy ang disiplina sa paglalaan ng bahagi ng kita sa bawat sahod. Mas nagiging madali ang proseso kapag ginagawa itong regular na gawain at bahagi ng sistema sa pananalapi. Pagiging consistent ay susi upang mabuo ang sapat na halaga sa tamang panahon at maiwasan ang pagpanik sa krisis. Paglalagay ng emergency fund sa hiwalay na lalagyan ay nakakatulong upang hindi ito magamit sa hindi kinakailangang bagay o impulsive na desisyon. Mas nagiging malinaw ang layunin ng pondo kapag hindi ito nahahalo sa pang-araw-araw na gastusin at iba pang bayarin. Ganitong paraan ay nagtatakda ng hangganan sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan na madalas nagiging dahilan ng pagkalugi. Mas napoprotektahan ang ipon laban sa tukso
Nagastusin ito sa panandaliang kasiyahan na hindi naman mahalaga. Disiplina sa paghawak ng pondo ay nagiging pundasyon ng seguridad at nagbibigay ng mas maayos na kontrol sa pera. Pag alam kung kailan gagamitin ang emergency fund ay mahalagang bahagi ng pagiging responsable sa pananalapi sa mahabang panahon. Hindi ito para sa luho o biglaang desisyon, kundi para sa tunay na pangangailangan lamang na hindi kayang ipagpaliban. Mas nagiging epektibo ang pondo kapag ginagamit sa tamang sitwasyon na talagang kinakailangan at may malinaw na dahilan. Pagkakaroon ng malinaw na patakaran sa sarili ay nakakatulong upang mapanatili ang halaga ng ipon at hindi ito basta nauubos. Control sa paggamit ng pondo ay nagbibigay ng mas mahabang proteksyon at mas matatag na sandigan sa hinaharap. Pagtingin sa emergency fund bilang proteksyon ay nagbibigay ng kumpiyansa sa pagharap sa buhay at sa mga hindi inaasahang hamon. Hindi man maiwasan ang problema, ngunit mas nagiging handa sa anumang mangyari dahil may sapat na paghahanda. Mas nagiging malakas ang loob sa pag-pursue ng oportunidad dahil may backup na pondo na maaaring sandalan. Pagkakaroon ng safety net ay nagdadala ng kapayapaan ng isip sa gitna ng uncertainty at pagbabago. Ikapitong paraan, paikutin ang pera sa pamamagitan ng maliit na negosyo. Pagpasok sa maliit na negosyo ay isang epektibong paraan upang mapagalaw ang pera at hindi lamang ito manatiling nakaimbak. Maraming Pilipino ang nagsisimula sa simpleng puhunan, ngunit nagiging matagumpay dahil sa tiyaga at tamang diskarte. Pagkakaroon ng sariling pagkakakitaan ay nagbibigay ng kontrol sa oras at potensyal na mas mataas na kita. Mas nagiging aktibo ang pera kapag ginagamit bilang puhunan sa produktibong gawain. Pagnenegosyo ay nagbubukas ng pintuan sa mas maraming oportunidad na hindi nakukuha sa pagiging empleyado lamang. Pagpili ng produktong may demand sa merkado ay mahalagang hakbang sa pagsisimula ng negosyo. Mas mataas ang tsansa ng tagumpay kapag ang inaalok ay kailangan at hinahanap ng mga tao sa pang-araw-araw. Pag-aaral sa target market ay nakakatulong upang maunawaan ang pangangailangan ng mga customer. Mas nagiging epektibo ang pagbebenta kapag akma ang produkto sa tamang audience. Pagiging mapanuri sa merkado ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa paglago ng negosyo. Pagsisimula sa maliit na puhunan ay nakakatulong upang mabawasan ang risk habang natututo pa lamang sa proseso. Hindi kailangang agad lumaki dahil mas mahalaga ang matibay na pundasyon kaysa sa mabilis na pag-expand. Unti-unting pagpapalago ay nagbibigay ng pagkakataon na maitama ang mga pagkakamali nang hindi malaki ang epekto. Mas nagiging matatag ang negosyo kapag dumaan sa tamang proseso ng pag-unlad. Pagiging praktikal sa simula ay nagiging susi sa pangmatagalang tagumpay. Pag-handle ng kita mula sa negosyo ay mahalagang bahagi ng pagpapalago ng puhunan. Hindi lahat ng kinikita ay dapat gastusin agad dahil kailangang may bahagi na ibabalik sa negosyo. Reinvestment ang tumutulong upang mas mapabilis ang paglaki ng kita sa paglipas ng panahon. Mas nagiging malakas ang negosyo kapag patuloy na pinapaikot ang pera sa loob nito. Pagiging disiplinado sa paggamit ng kita ay nagdudulot ng mas magandang resulta. Pagtingin sa negosyo bilang long-term na oportunidad ay nagbibigay ng inspirasyon upang magpatuloy kahit may hamon. Hindi maiiwasan ang pagsubok, ngunit bahagi ito ng proseso ng pagkatuto at pag-unlad. Mas nagiging matatag ang loob kapag malinaw ang layunin at direksyon ng pinapasok na negosyo. Pagiging bukas sa pagbabago ay nakakatulong upang makasabay sa galaw ng merkado. Tagumpay sa pagnenegosyo ay nagmumula sa kombinasyon ng sipag-tiyaga at tamang desisyon. Ikawalong paraan, gamitin ang teknolohiya upang palaguin ang pera. Makabagong panahon ay nagdala ng napakaraming paraan upang mapalago ang pera gamit ang teknolohiya at internet na patuloy pang umuunlad bawat taon. Maraming Pilipino ang kumikita na ngayon sa online platforms na dati ay hindi pa umiiral at patuloy pang dumarami ang oportunidad. Pagyakap sa digital na oportunidad ay nagbibigay ng mas malawak na posibilidad para sa dagdag na kita kahit nasa sariling tahanan lamang. Mas nagiging mabilis ang galaw ng pera kapag sinasamantala ang mga tools na available sa kasalukuyan at ginagamit ng tama. Pag-unawa sa paggamit ng teknolohiya
ay nagiging mahalagang kasanayan sa modernong ekonomiya at sa paghabol sa pagbabago ng panahon. Pag-explore ng online selling ay isang praktikal na paraan upang magsimula kahit nasa bahay lamang at may limitadong puhunan. Maraming produkto ang maaaring ibenta gamit ang social media at e-commerce platforms na madaling ma-access ng kahit sino. Mas nagiging abot kamay ang mga customer dahil sa lawak ng internet at kakayahang maabot ang iba-ibang lugar. Pagiging consistent sa pag-post at pakikipag-usap sa customer ay nakakatulong sa paglago ng benta at reputasyon. Pag-build ng tiwala online ay mahalagang bahagi ng matagumpay na digital na negosyo at nagdadala ng repeat buyers. Pagpasok sa freelancing ay nagbibigay ng oportunidad na kumita gamit ang sariling skill at talento nang hindi kinakailangang umalis ng bahay. Maraming Pilipino ang nagiging successful sa larangan ng writing, design, programming at iba pang digital services na in-demand. Mas nagiging flexible ang oras habang kumikita mula sa iba-ibang kliyente sa buong mundo na may iba-ibang pangangailangan. Pag-develop ng portfolio ay nakakatulong upang makakuha ng mas maraming proyekto at mas mataas na bayad sa hinaharap. Pagiging profesional sa pakikitungo ay nagdudulot ng mas matagal na relasyon sa mga kliyente at mas tuloy-tuloy na kita. Paggamit ng financial apps ay nakakatulong upang mas maayos na ma-manage ang pera at investments sa pang-araw-araw na buhay. Mas nagiging madali ang pag-track ng gastusin ipon at kita sa pamamagitan ng digital tools na madaling gamitin. Pag-automate ng savings at bayarin ay nagbibigay ng mas maayos na sistema sa pananalapi at nakakatulong sa consistency. Mas nagiging organisado ang buhay kapag may malinaw na record ng bawat transaksyon at galaw ng pera. Pagiging tech-savvy ay nagiging advantage sa paghawak ng pera at sa paghanap ng mas maraming oportunidad. Pagtingin sa teknolohiya bilang partner sa pag-unlad ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap na hindi agad nakikita ng iba. Hindi lamang ito para sa libangan, kundi isang makapangyarihang kasangkapan para kumita at magpalago ng pera sa iba-ibang paraan. Mas nagiging handa ang isang tao sa pagbabago kapag marunong makibagay sa digital na mundo at sa mabilis na pag-usad nito. Handa ka na bang baguhin ang direksyon ng iyong buhay at tuluyang paikutin ang pera pabor sa iyong mga pangarap? Hindi sapat ang kaalaman kung walang kasamang aksyon na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Bawat ideya na natutunan ay may kapangyarihang magbukas ng bagong oportunidad kung ito ay gagamitin ng tama. Mas nagiging makabuluhan ang bawat araw kapag may malinaw na direksyon ang iyong mga desisyon sa pera. Pag ang tamang galaw ay sinimulan ngayon, mas maagang makikita ang resulta sa darating na panahon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Suporta mo ay mahalagang bahagi ng patuloy na pagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa mas maraming Pilipino. Bawat simpleng aksyon ay may malaking epekto sa pagbuo ng isang komunidad na sabay-sabay umaangat. Mas maraming matututunan at mas lalawak ang pananaw habang patuloy ang pagsama sa paglalakbay na ito. Pagkilos ngayon ay nagdadala ng mas magandang bukas na hindi mo aakalain na posible pala. Panahon na upang gamitin ang mga natutunan at gawing konkretong hakbang ang bawat prinsipyo. Walang mangyayari kung mananatili lamang sa plano at hindi ito isinasabuhay sa pang-araw-araw. Mas nagiging malakas ang loob kapag sinisimulan ang pagbabago kahit paunti-unti lamang. Pagharap sa hamon ay bahagi ng proseso patungo sa tunay na pag-unlad. Tapang at disiplina ang magtutulak upang maabot ang mga pangarap na matagal nang inaasam. Pag-unlad ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa consistency ng bawat hakbang na ginagawa araw-araw. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na aksyon kaysa sa perpektong plano na hindi naman nasisimulan. Bawat maliit na progreso ay hakbang palapit sa mas malaking tagumpay na naghihintay. Pagiging determinado ay nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit may pagsubok na dumarating. Pagbabago ay nagsisimula sa desisyon na kumilos at hindi umatras. Simula ng bagong kabanata ng iyong buhay, pinansyal ng may lakas ng loob at malinaw na layunin. Mas maraming oportunidad ang darating kapag handa kang tanggapin at pagtrabahuhan ng mga ito. Paglago ng pera ay bunga ng tamang mindset
at matalinong aksyon na ginagawa araw-araw. Mas magiging magaan ang hinaharap kapag sinimulan ang tamang hakbang ngayon. Oras na upang ang pera ay magtrabaho para sa iyo at hindi ikaw ang laging naghahabol dito.